China, di na makakaporma sa Pilipinas sa tulong ng Israel. Ang mga kamakailang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas sa South China Sea ay nagbigay diin sa mga hamong pang-estratehikal sa maritime na kinakaharap ng arkipelago. Kamakailan, pinigilan ng mga puwersa ng China ang isang barkong pandigma ng Pilipinas malapit sa isang pinag-aagawang shoal, isang pangyayari na hindi lamang nagpapakita ng mga delikadong territorial claims sa rehiyon, kundi nagbibigay diin din sa kahalagahan ng military modernization sa Pilipinas. Sa gitna ng ganitong kalituhan sa geopolitics, ang umuusbong na military ties sa pagitan ng Israel at Pilipinas ay nagbibigay ng pag-asa para mapalakas ang kakayahan ng militar ng Pilipinas. Habang patuloy na naglalaban-laban ang mga alon sa South China Sea o West Philippine Sea, lumilitaw ang Israel-Philippine Military Camaraderie bilang isang promising vessel of hope. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng military modernization at paggamit ng Israeli defense acumen, hindi lamang mapapalakas ang maritime security kundi maipapahayag din ang sovereign rights sa turbulent waters of the South China Sea o West Philippine Sea. Paano makakatulong ang Israel upang maprotektahan ng Pilipinas ang kanyang teritoryo? Ano naman ang kapalit na hinihingi ng Israel sa pagtulong nila sa atin? May budget ba ang Pilipinas para masustain ang gastos sa military program? Panuurin hanggang sa dulo para malaman. Bago ang lahat mga ka-IQ, mag-subscribe na din para maging una ka sa lumalaking community ng Pinoy IQ. Mag-comment din dahil ang boses ng bawat Pinoy ay mahalaga. Sa mga pinakamahalagang kasosyo ng Pilipinas sa militar, ang Estados Unidos ay palaging itinuturing na isang mahalagang kaalyado, kasama ang mga kalapit na bansa sa ASEAN Union. Gayunpaman, mayroong isang kasosyo na hindi gaanong napapansin o hindi napapansin sa lahat, ang Israel. Oo, ang maliit na bansa sa gitnang silangan ay talagang naging mahalagang kasosyo ng Pilipinas pagdating sa kagamitan sa depensa. Para sa mga hindi nakakaalam, ang Israel ay laging nakatuon sa military innovation. Kaya naman ang maghanap ang pamahalaan ng Pilipinas ng mga kasosyo upang tulungan sa modernisasyon ng ating militar, lumitaw ang Israel bilang isang malakas na kandidato. Ngunit upang mas maintindihan pa, pag-usapan natin kung ano ang mga kagamitan na ito. Panuurin lang ang mga susunod na clips. Hindi lang ito tungkol sa pagkamayan at pagpirma ng mga papeles, ito ay tungkol sa state-of-the-art military hardware. Una, pag-usapan natin ang mga tank. Sa loob ng pinakamatagal na panahon, ginamit ng militar ng Pilipinas ang mga armored vehicle na luma o ginamit mula sa iba't ibang uri ng makina. Ngunit ngayon ay nagbabago na ang sitwasyon. Ayon sa ilang ulat, tatanggap ang Philippine Army ng 30 bagong Israeli-made light tanks. Ito ay ginawa ng Elbit Systems LRAESCAD, na bahagi ng programa ng modernisasyon ng militar ng Pilipinas. Ngayon, habang nag-upgrade ang Pilipinas ng kanyang mga armored forces gamit ang mga Israeli tank, ano pa ang ibang cutting-edge military hardware na ibinabahagi ng Israel? Huwag ka muna umalis, panuurin mo ito. Pero bago ang lahat, gusto ko malaman ang comment mo. May tanks na tayo, sapat na ba yun? Di ba sa ere at tubig tayo gigirahin ng China pag nagkataon? Nagbigay din ng Spider Air Defense System ang Israel sa Pilipinas. Ngayon, mahalaga ang depensa sa langit para sa anumang bansa, ngunit para sa isang arkipelago tulad ng Pilipinas, na mayroong maraming mga isla at malawak na baybayin, ito ay mas mahalaga pa. Ayon sa mga ulat, inaasahan na ang mga Spider Air Defense System na ito ay magtatanggol sa tinatawag na sentro ng gravity ng bansa. Ang mga kagamitan nito ay isang mobile air at missile defense system na dinisenyo upang protektahan ang mga kritikal na pasilidad, lupa-based fixed assets, mobile platforms, at friendly forces mula sa mga aerial threat tulad ng combat aircraft, attack helicopters, unmanned aerial vehicles, rockets, at iba pa. Sa katapusan ng 2022, ang Pilipinas kasama ang Singapore ay ang dalawang bansa lamang sa Timog Silangang Asya na may ganitong kagamitan. Upang bigyang diin ang kahalagahan nito, sinabi rin ng Pilipinas na ang kontrata para sa sistemang pang-ere na ito ay nagkakahalaga ng halos 6.8 bilyong Philippine pesos at pinirmahan kasama ang Israel Ministry of Defense at Rafael Advanced Defense System. Ngayon, dahil mas protektado na ang kalangitan, ano ang susunod sa agenda para sa lumalaking alyansa na ito lalo na sa West Philippine Sea o South China Sea? May idea ka ba? Mag-comment na. Heto ang sagot dyan. Bukod sa mga tank at air defense systems, tumutulong din ang Israel sa Pilipinas sa maritime domain. Pinakamahina ang Philippine Navy branch ng militar ng bansa, pero nagbabago na ito. Ayon sa isang artikulo na inilathala ng Esquire magazine, ibinigay ng Israel sa Pilipinas ang kanilang shipyard. Ang shipyard na ito ay gumagawa ng missile boats. Ngayon, sa pamamagitan ng Israel Shipyards Limited, magagawa na rin ng Philippine Navy ang kanilang sariling warships, lalo na ang Shaldag Mark V Fast Attack Interdiction Craft Missile. Isang napakalaking tagumpay ito, pero hindi ito ang tanging mahalagang balita tungkol sa Navy para sa Pilipinas.
Mayroon pa ring iba pang mahahalagang balita. Tinulungan ng Israel ang Philippine Navy sa pagbibigay ng radar systems, electro-optics, at pati na rin sa mga missile boats, na ayon sa mga opisyal na ulat, nagkakahalaga ng halos 10 na bilyong piso para sa dalawang fast attack interdiction craft missiles. Kaya ano ang ibig sabihin ng mga hardware upgrades na ito para sa Pilipinas? Una sa lahat, ito ay lubos na nagpapabuti sa kakayahan ng bansa sa depensa. Ngunit naglilingkod din ito sa mas malawak na layunin. Sa bagong hardware na ito, mas magiging kumpiyansa ang Pilipinas sa regional stage, maging sa pakikipaglaban sa territorial disputes o pakikilahok sa international naval exercises. Ngayong napatunayan na natin kung gaano kahalaga ang military hardware na ito para sa Pilipinas, hindi ito isang one-way street. Nakakakuha rin ng mahalagang bagay mula sa partnership na ito ang Israel. Ang defense industry ng Israel ay isa sa pinakamalawak na advanced globally, pero hindi ito tungkol lamang sa domestic use. Sila rin ay isa sa mga nangungunang arms exporters sa buong mundo, at ang pagpasok nila sa Philippine market ay nagbibigay sa kanila ng mas malakas na foothold sa Southeast Asia. Huwag kalimutan, ang kooperasyong ito ay lumalampas lamang sa pagbili at pagbebenta. Parehong bansa ay interesado sa technology transfer at joint training exercises upang mapataas ang epektibidad ng bawat military. Parang give-and-take relationship ito na nakakabenepisyo pareho. Napag-usapan na natin ang hardware, kaya mag-shift tayo ng focus sa strategy. Kapag nag-shake hands ang Pilipinas at Israel sa mga defense deals, mapapansin ito ng mundo. Hindi ito partnership sa vacuum, nangyayari ito sa isang mundo kung saan nagbabago ang mga alliances at nagre-reconsider ang mga dating kaaway. Una sa lahat, nagbabago ang laro para sa regional relations ng Pilipinas, lalo na sa China. Palaging contentious issue ang South China Sea o West Philippine Sea dispute. Ang pagpapalakas ng military capabilities ay maaaring magbigay ng mas malakas na posisyon sa Pilipinas sa negotiations at maaaring mag-alter ng dynamics sa region. Hindi ito tungkol sa pagpapakita ng military might, ito ay tungkol sa pag-leverage ng newfound strength para sa diplomatic gains. Sa mas advanced na military hardware, mas maipagmamalaki ng Pilipinas ang kanilang interes at protektahan ang kanilang sovereignty. Pero ano ba ang nakukuha ng Israel strategically? Ang Middle East ay isang hotbed ng geopolitical tensions. Madalas na naiiwan sa isang sulok ang Israel dahil sa kanilang complex relationships with their neighbors. Kaya naman, sa pamamagitan ng pakikipag-partner nila sa mga bansa tulad ng Pilipinas, nagdi-diversify sila ng diplomatic at military ties, reducing their dependence on traditional Western allies. Ito ay maaaring magbigay ng breathing room at additional options para sa Israel habang nagnanavigate sila sa kanilang complex geopolitical landscape. Sa huli, huwag nating kalimutan ang epekto nito sa international arms trade. Habang nagdi-diversify ang Pilipinas ng mga sources para sa military hardware, maaaring mag-take note ang ibang bansa sa rehiyon. Ito ay maaaring magbukas ng pinto para sa Israel upang mag-establish ng mas maraming ties sa iba pang Southeast Asian nations na nag-e-expand ang kanilang footprint sa global arms market. Bukod pa rito, ang kawalan ng kumpletong transparency sa mga kontrata sa depensa ay nagdudulot ng pagdududa sa korupsyon o hindi makatarungang mga gawain. Karaniwan, ang mga kasunduan sa militar ay mayroong maraming sekreto na maaaring magdulot ng pagdududa sa publiko. Sa isang bansa kung saan ang corruption ay isang nakakabahalang issue, ang kakulangan ng ganap na transparency sa mga mahahalagang kasunduan na ito ay maaaring magpataas ng pag-aalinlangan sa publiko. Kaya, habang nag-aalok ng maraming estratehikong benepisyo ang military partnership sa pagitan ng Pilipinas at Israel, ito rin ay nagpapakita ng mga isyu tungkol sa etika, ekonomiya, at transparency na mahirap talikuran. Then may issue tungkol sa sustainability. Ang military technology ay hindi isang one-time investment. Ito ay nangangailangan ng patuloy na maintenance, training, at potensyal na upgrades. Kaya ba ng Pilipinas na suportahan ito financially sa mahabang panahon? At kung hindi, ano ang ibig sabihin nito para sa kakayahan ng bansa sa depensa? At sa huli, habang parehong bansa ay naglalakbay tungo sa pagpapatibay ng partnership na ito, mahalaga ang pangangailangan para sa public discourse. Sa kabuuan, ang kinabukasan ng military partnership ng Pilipinas at Israel ay isang bukas na libro na puno ng mga oportunidad at uncertainties. Kung paano haharapin ng bawat bansa ang komplikadong maze ng geopolitics, at public opinion ay magtatakda sa ultimate success o failure ng partnership na ito. Yun lang mga ka-IQ for today, sana ay may bago kayong kaalaman. Mag-subscribe para sa bagong mga uploads na paparating. Maraming salamat!